Hello mga kabataang makabayan! Welcome sa Araling Panlipunan with Ma'am Ivy, ang inyong digital classroom para sa mas makabuluhan at makulay na pag-aaral ng Araling Panlipunan. Handa na ba kayo? Tara na at simulan ang ating paglalakbay. Pag-aaralan natin ang nakaraan para sa mas maliwanag na kinabukasan. Hi class! Kayo ang aking bagong mga crew. Napanood nyo ba ang One Piece? Gaya ni Luffy at ng Straw Hat Pirates, may mga sinaunang tao rin na naglayag gamit ang bangka. Pero, hindi para maghanap ng treasure, kundi ng bagong tirahan. Ayon sa Out of Taiwan Theory, nagsimula sila sa Taiwan at unti-unting kumalat sa buong Southeast Asia. Gamit lang ang talino, tapang, at bangka. Tara, alamin natin ang legendary journey ng teoryang Austronesian Migration. Ito yung Out of Taiwan Theory. Sa mga susunod na slide, ito yung mga dapat nating ma-unlock today. Parang game lang. Ready na ba kayong mag-level up sa kaalaman? Tara na, focus tayo. Ito ang goals natin today. Basahin natin ng sabay-sabay ang kasanayang pampagkatuto. Nasusuri ang kalinangang Austronesiano at Imperyong Maritima kaugnay sa pagbuo ng kalinangan ng Pilipinas at Timog Silangang Asya. Mga layunin. A. Natatalakay ang konsepto ng teoryang Austronesian Migration or Out of Taiwan Theory. B. Napahahalagahan ang pinagmulang lahi ng mga Pilipino. C. Nakagagawa ng poster tungkol sa mga ebidensya na sumusuporta sa teoryang Austronesian Migration. Sige nga, i-flex nyo nga yung inyong natutunan nung nakaraan. Kayang-kaya yan, parang power up lang. It's review time. I-level up mo na yan. Ano ang ibig sabihin ng migrasyon? Sige nga, Luna Blocks. Ano yon? Ma'am, ang migrasyon ay ang paglipat ng mga tao mula po sa isang lugar papunta po sa ibang lugar para doon po marirahan. Tama. Punta naman tayo sa susunod na tanong. Saan naman kaya nagmula ang mga sinaunang tao sa Pilipinas? Tawagin ko nga si Theo Beats. Anong sagot mo? Ma'am, ayon po sa mga pag-aaral, nanggaling sila sa ibang bansa po gaya ng Taiwan at Timog China. Gamit po ang kanilang bangka, tumawid sila sa dagat at dumaon sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Ito po ang tinatawag na teoryang Austronesian Migration para pong naglalakbay ng mga adventurer na naghahanap ng bagong tahanan. Okay, very good. Brain cells, let's activate. Think muna, then chikahan with your seatmate. Tapos, share mo sa class ang sagot nyo. Let's go! Narito na ang think, pair, and share. Isulat muna ang salitang Filipino. Tapos, hanapin ang kahawig o kaparehong salita mula sa wika ng Malaysia, Indonesia at Hawaii. May choices kayo sa kahon, kaya pili lang ng tama. Huwag magpa-stress. Bibigyan ko kayo ng 10 minuto, so make it count. Maaaring i-pause ang video para mas masagutan nyo to ng mahusay. I-check nga natin kung tama ang inyong sagot. I-ready ang paper, i-compare, at i-flex kung naka 5-5 ka na.
Let's go! Game na besh! Simulan natin to. So mga Bessie, it's time to fix the glitch. May mga salitang super gulo. Parang scrambled eggs. Ayusin mo yan at iyanlak ang tamang sagot. Let's go, word masters! Magulong salita, ayusin mo. Number 1. Tumukoy sa mga taong nagmula sa timog na mga pulo. Mula sa salitang Latin na ostro o timog at nesos, pulo. Halimbawa, ang mga Pilipino ay kabilang sa Austronesian family ng mga wika at kultura. Ano ang tamang sagot? 5 seconds. Ang tamang sagot ay Austronesian. Number 2. Ang paglipat ng mga tao mula sa isang lugar patungo sa ibang lugar upang doon manirahan. Halimbawa, ang migrasyon ng Austronesian ay nagsimula sa Taiwan at kumalat sa buong Timog Silangang Asya. 5 seconds. Ang tamang sagot ay migrasyon. Number 3. Pag-aaral ng wika at ugnayan ng mga salita sa iba't ibang kultura o lipunan. Halimbawa, ginamit ang lingwistikang ebidensya upang ipakita na magkakaugnay ang mga wikang Austronesian. Clock's ticking, 5 seconds left. Ang tamang sagot ay lingwistika. Number 4. Pag-aaral ng sinaunang bagay tulad ng palayok at kasangkapan upang maunawaan ang nakaraan. Halimbawa, nakatuklas ng mga palayok sa Taiwan na kapareho ng mga nahukay sa Pilipinas. 5 seconds. Ang tamang sagot ay arkeolohiya. Number 5. Pag-aaral ng lahi at pinagmulan ng tao gamit ang scientific na pagsusuri sa genes. Halimbawa, ipinakita ng DNA evidence ng mga Austronesian ay nagmula sa Taiwan. 5 seconds. Ang tamang sagot ay genetika. Let's explore! Tara, alamin natin to ng mas malalim. Alright crew, ready na ba kayo mag-explore? Today, aalamin natin kung saan galing ang mga unang tao sa Pilipinas at kung paano sila naka-travel gamit lang ang bangka, tapang at talino. This is the Austronesian migration theory out of Taiwan style. Let's go! So class, kapag sinabi nating Austronesian, ang ibig sabihin nito ay mga tao mula sa timog na mga pulo. Ang salitang ito ay galing sa salitang Latin na austro na ang ibig sabihin ay timog. At nesos naman na ang ibig sabihin ay pulo. Ibig sabihin, ang mga Austronesian ay mga taong nanggaling sa mga isla sa bandang timog, tulad ng Taiwan at lumipat sa iba't ibang lugar sa Asya. Kasama dito ang Pilipinas. Ang galing, no? Wala pang Google Maps noon, pero naka-travel sila by boat. Legit na adventure goals. So, ayon, sa teoryang Austronesian migration, galing daw sa Taiwan ang mga Austronesian. Bandang 3000 BCE, naglayag na sila papunta sa hilagang Pilipinas
parang Island Adventure IRL. Tapos, noong 2000 BCE, nakaabot na sila sa Indonesia, sa mga lugar gaya ng Borneo, Java, at Sumatra. Ganun sila kagaling mag-navigate kahit wala pang compass or GPS. O di ba class? Parang early version ng One Piece to. Pero real talk, ang hanap nila ay bagong tahanan, hindi lang treasure. Let's go fast forward to 500 CE mga besh. Umabot na ang Austronesian sa Madagascar at mga isla sa Pasipiko tulad ng Hawaii at Easter Island. Sila ang OG sea travelers, unang nakadiscover at tumira sa mga sobrang liblib na pulo sa dagat. As in, walang ways, pero nakarating pa rin sila. Respect! Imaginein mo yon, nag-sail sila ng daan-daang kilometro. Parang level 100 sailing skills. Ang galing, di ba? Siyempre, hindi lang basta chika. May ebidensya tayo mga besh. Tara, silipin natin ang mga patunay kung bakit legit ang Austronesian migration theory. Let's go, history detectives! Okay, listen up. Narito ang fun fact. Halos lahat ng Austronesian languages ay may roots sa Taiwan. Parang family tree ng wika. Sabi ni Robert Plust, isang language expert, kahit iba-iba ang lugar, may magkakaparehong tunog at salita ang mga Austronesian na wika. Parang cousins lang na nagkahiwa-hiwalay. Kaya naman, kung mapapansin ninyo, may mga salita sa Pilipinas na kahawig sa Indonesia, Malaysia at Hawaii. Ang galing, di ba? Let's talk about linguistica. Yung mga salita tungkol sa hayop, halaman, at kalikasan ay halos pare-pareho sa Austronesian languages. Kaya, sabi ng mga expert, hindi talaga galing mainland Southeast Asia ang mga Austronesian. Mas may ebidensya na sa Taiwan talaga sila nagmula. O ayan, language pa lang, may clue na. Parang puzzle pieces na nagsasabi kung saan sila galing. At eto pa ha, sa arkeolohiya, may mga palayok at kasangkapan sa Taiwan na kamukhang kamuka ng mga nahukay dito sa Pilipinas. As in parang twins. And guess what? Ang mga Austronesian din ang nagpakalat ng hayop like baboy, manok, at yung OG na Pacific rat. Plus, sila rin ang nagdala ng pananim tulad ng niyog, kamote, at taro. Sila talaga yung plantito at plantita ng sinaunang panahon. Lahat may dalang gamit, pagkain at hayop. Parang nag-move in na sila sa mga isla. Hindi lang basta-basta, well-prepared sila. Yung tinatawag na Lapita pottery? Yes, ancient palayok yan. Nagsisilbing clue sa ruta ng Austronesian migration. Ibig sabihin lang nun, kung saan may lapita, dumaan o tumira ron yung mga Austronesian. Imagine ninyo, parang trail ng footprints yan, pero pottery edition. So, kaya naman mas madali nating nasundan kung saan sila galing at saan sila nagpunta. Legit na legit class. May DNA evidence na nagsasabing galing talaga sa Taiwan ang mga Austronesian. As in, 6,000 years ago pa. Tapos, around 4,000 years ago, nagsimula na silang maglayag palabas para humanap ng bagong bahay sa mga isla. O di ba class? Hindi lang to kwento. Pati science nagsasabi, galing talaga sila sa Taiwan. Lakas makabiotech ni lolo at lola. Confirmed na class. Kumalat talaga ang lahi at genes ng Austronesian mula Taiwan,
papunta ng Southeast Asia, Oceania hanggang Madagascar. Parang anime questo. Ang journey nila, super layo. Pero dala nila ang kultura, wika at buhay wherever they go. Grabe, para silang One Piece crew ano? Laging on the move, pero solid ang connection kahit saan magpunta. O mga besi, kung fan ka ng Grow a Garden, alam mo na, hindi lang basta tanim-tanim yan. Ganon din ang Austronesian, sila ang OG plantitos at plantitas na nagdala ng pananim gaya ng niyog, kamote at taro. Sila rin ang unang may bangkang-bangka system, kulturang marino, at shared words across countries. So, yung kultura natin ngayon, may Austronesian touch yan. Siyempre, parang Grow a Garden pero in real life, may tanim, may tools, may travel, at may teamwork. Ang sabi nila, may 87 Austronesian na wika sa Pilipinas. Kasama na dyan ang Tagalog, Cebuano, Ilocano, at marami pa. Kaya kahit iba-iba tayo ng salita sa Pinas, magkakamag-anak pa rin yan. Parang language goals. Shish! Austronesian na naman ang bida class. Sila ang nagpakilala ng pagtatanim ng palay sa mga isla. Sila yung OG rice farmers. At hindi lang yan, master sailor din sila. May balangay na big boat at naglalayag gamit lang ang bituin, hangin at alon. Parang GPS? Nope. Utak plus nature lang to. Ang lupit nila, no? Wala pang tech, pero kayang tumawid ng dagat gamit lang ang kalikasan. Let's go sa Srivijaya Empire mga besh! Base ito sa Sumatra at tumagal from 7th to 13th century. Grabe, tagal nila sa power. Gamit nila ang Austronesian Malay. So yes, kapamilya sila ng wika natin. Sila ang boss ng kalakalan ng rekado at ginto. At sila rin ang naging Buddhism hub sa rehiyon. Pag-usapan naman natin ang Imperyong Maritima. Ang Majapahit Empire ay based sa Java at super lakas nila from 13th to 15th century. Sakop nila halos ang buong Indonesia at may connect pa sa Luzon at Sulu. Ang lakas maka-long distance. Sila rin ang nagpakalat ng Hindu at Budismo. Kaya, spread the vibes talaga sila. It's Faith Edition. Kabuuan na, mga besi. So, ayun na nga. From sailing Austronesians to powerful empires like Srivijaya and Majapahit. Lahat yan may ampag sa culture, wika, at connection natin today. Ang lakas maka-throwback, no? So, class, alam nyo ba kung bakit may pagkakahawig ang kultura, wika, at tradisyon ng mga bansa sa Indo-Pasifiko kahit ang layo nila sa isa't isa? That's because of Austronesian migration theory. Sila ang OG travelers na nag-share ng vibes across islands. And guys, check this out! Mula sa mga ukit, tattoo, at artworks, mapapansin na may vibe na pare-pareho sa iba't ibang Austronesian groups. At ang ibig sabihin, may shared roots talaga sila. Magkakapatid sa kultura. Tingnan niyong mabuti. Ang pamanang Austronesian ay hindi lang pang history books. Ramdam natin yan sa wika, tradisyon at kahit sa ulam. Like yung kanin, gata ng niyog, at cooking style natin, twinning din sa ibang Austronesian countries. Huwag nating kalimutan, yung culture natin ngayon, may hugot sa ancient connections natin. So, recap na tayo.
ano kayang pinaka natutunan mo today? Baka yung Austronesian roots mo. Mas ma-appreciate mo na. I-share mo na yan at huwag ka nang ma-shy. Let's G! Hands-on muna tayo. Gamit ang creativity nyo, gumawa kayo ng isang poster tungkol sa mga ebidensyang sumusuporta sa teoryang Austronesian migration. Pwedeng drawing, collage, o digital art. Basta, ipakita nyo kung paano napatunayan ng mga eksperto na galing talaga sa Taiwan ang mga Austronesian. Include nyo yung wika, artifacts, palayok, halaman, hayop, DNA at iba pa. Gawin nating informative pero aesthetic. Parang pang grow a garden meets social studies. Ganon. You have 20 minutes, kaya naman, tutukang mabuti. Let's go! Okay class, listen up! Bago kayo mag-start sa paggawa ng poster, check muna natin ang rubric. Ito yung guide kung paano kayo bibigyan ng puntos ni teacher. Kaya naman make sure, kumpleto at tama ang nilalaman, creative at catchy ang design, maayos ang pagkaka-layout, at syempre, malinis at presentable ang mga gawa nyo. Maximum points ay 25, kaya go all out tayo, pero stay focused. Ready na? Kayang-kaya yan. Let's create something awesome. I'll give you 10 minutes to do this. Alright, beshies. It's practice time. Let's flex what we learned. Sabay-sabay nating i-apply ang natutunan. Walang iwanan. Teamwork to. Kaya naman, let's go! Ano-anong larangan ng agham ang tumulong upang mapatunayang galing sa Taiwan ang mga Austronesian? Tanungin nga natin si Mochi. Yes po, ma'am. Natulungan ito ng larangan ng linguistika, archaeologiya, at agham ng DNA po para mapatunayang galing sa Taiwan po ang mga Austronesian. Alright, very good, Mochi. Next question. Bakit mahalaga ang mga pagkakatulad sa wika at palayok sa pagtukoy ng pinagmulan ng tao? Sige nga, Theo Beats. Pakinggan natin ang sagot mo. Opo ma'am, mahalaga po ang pagkakatulad sa wika at palayok kasi po, nagpapakita po ito ng may iisang pinagmulan po at koneksyon ang mga tao sa iba't ibang lugar. Okay, great! So, next question na tayo. Paano nakakatulong ang mga ebidensya sa mas malalim na pag-unawa sa kasaysayan ng ating lahi? Sige nga, Luna Blocks. Anong sagot mo? Ma'am, ang mga ebidensya po ay tumutulong po para mas maintindahan natin kung saan tayo galing at paano nabuo ang ating kultura at pagkakailanlan. Alright, very good. Okay, next question. Alin sa tatlong ebidensya ang sa tingin mo ang pinakamatibay at bakit? Sige nga, Jax Pixel. Anong sagot? Ma'am, para po sa akin, ang DNA evidence ang pinakamatibay kasi konkretong ebidensya po ito ng pagkakapareho ng lahi mula po sa Taiwan hanggang sa Pilipinas at iba pang mga lugar. Okay, very good. At syempre, ang ating last question. Ano ang masasabi mo sa koneksyon ng mga Pilipino sa ibang bansa sa Pasipiko, gaya ng Hawaii o Madagascar? Mochi, ikaw nga? Ma'am, makikita na may connection tayo sa kanila po dahil pareho po tayo ng wika, kultura, at pinagmulan bilang Austronesian po. Okay, very good. Sige, check na nga natin kung solid na kayo. Aalamin natin kung talagang na-absorb mo ang mga kaalaman kanina.
Walang pressure. Chill lang kayo dyan. Let's see kung ready na. Paano mo maipapaliwanag sa kaibigan mo kung saan galing ang mga Pilipino ayon sa teoryang Austronesian Migration? Sige nga, Jax Pixel. Ma'am, ayon po sa teoryang Austronesian Migration, ay galing po sila sa Taiwan, ang mga ninuno po natin. Unti-unti po silang lumipat sa Pilipinas at iba pa pong pulo sa Pasipiko gamit lang po ang bangka. Okay, very good. Okay, class. This is your moment. Anong learnings mo today? Share mo naman. What's the tea? Ano ang mga key takeaways mo? Ano ang bago mong natutunan tungkol sa ating pinagmulan? Sige nga, Luna Blocks. Ano yon? Ma'am, nalaman ko po na galing pala talaga sa Taiwan ang mga Austronesian at sila po ang ninuno ng mga Pilipino. Sila rin po ang nagdala ng wika, kultura, at kaalaman sa paglalayag. Okay, very good. Next question naman tayo. Paano mo naman ito maipagmamalaki bilang Pilipino? Sige nga, Mochi. Pakinggan namin ang sagot mo. Ma'am, maipagmamalaki ko po ito dahil pinapakita na matatalino, malikhain, at magagaling po sa paglalayag at pakikipagkalakalan ang atin pong mga ninuno. Okay, kuhang-kuha nyo na ang sagot. So, punta naman tayo sa next page. Ang solid nyo, class! Na-explore natin kung paano nagsimula ang kwento natin bilang mga Pilipino. From Taiwan, across the seas, hanggang Pilipinas. Hindi lang basta travel goals yon. Legacy yan ng talino, tapang, at kultura ng ating mga ninuno. So now, it's time to check kung gaano na kayo ka-legend pagdating sa Austronesian Migration. Kaya, let's go sa ating pagtataya. I-flex mo na yung knowledge mo, mga Bessie.